Malapit na ang December, pero hindi pa rin nag-i-snow dito sa New Brunswick. Pero meron ng sign na malapit na ang winter dahil may frost na yung mga sasakyan dito. Kaya naman naisip ko na magpalit na ng winter tire habang hindi pa bumabagsak ang snow. Ready na? Paano natin? Check mo? Check mo lang. Tara, let's! Okay. Ito, dadali namin sa school. Magdo-donate kami ng food sa school ng aking mga anak. Okay. So, papunta kami ngayon sa office ng company kasi for renewal na si Mami. At least kahit pa paano mabawasan yung pag-aalala ko na wala silang status dito. Ang ganda ng panahon. Tingnan nyo yung araw. Yan, tingnan nyo yung langit pala. Ganda. Maaraw pero malamig. Let's go. Hindi ko alam kung nasin-sire yung message ko. Lagay mo na yan sa loob ng bahay. Let's go. Let's go. Let's start the trip. Police station. Meron dito, di ahatid natin siya. Oh. Yun yata yung binili nila. So, nandito kami ngayon sa company para sa renewal ng asawa ko. Tsaka yung isang tropa ko, sabay niya mag-renew ngayon. So, sinabay na namin siya. Kahit pa paano nahuhulutan na ako ng isa pang tinig sa dibdib kasi hindi ko na alalahanin masyado yung financial ng family ko na may iwan dito kung halimbawa na hindi ako makahabol ng renewal. Kasi nga, sa totoo lang, ang hirap ng umasa kasi ilang araw na lang December na. So pagpasok ng December ngayon, para ang labo ko ng asahan nung reconsideration result para makapag-apply pa ulit ng bagong trabaho or makapag-apply ulit ng work permit para sa akin. Kaya kung hindi lalabas yon, ine-expect ko na ako yung lalabas ng Canada. Kasi doon na ako ipaprocess ng company. Yun yung sabi nila. So, yeah, nakakalungkot. Kaya sana magkaroon pa rin ng maganda pang plot twist si Lord. Kung sakali, baka sakaling may dumating pang ibang offer or opportunity. Sana lang talaga. Ayan, tinatawag na nila ako kasi nag-sign lang sila ng contract, then babalik na rin kami sa bahay. Tuloy ko na lang sa bahay mamaya. Andito na kami ngayon sa bahay and ito na yung mga bata. Sakto, kakauwi lang din nila. Mapapansin niyo yung mga sasakyan, hindi yan naandar hanggat hindi nakakatawid ng maayos yung mga bata. Kaya medyo less worry ka talaga pag uwi nila. Hindi, wow. Tiring day. Hi guys! Oh. Sarap merienda. Hot or malamig? What? Hello kabayan, kamusta po kayong lahat? Si Mama si po ito. Hinaan ko lang yung TV. So tuloy natin yung chismisan kanina. Alam ko na sobrang lakas ng hangin kanina dun sa may likod ng trabaho ko. I'm sure na hindi nyo ako naiintindihan, kaya ito tutuloy ko ngayon. Okay, so tinawag lang naman talaga ako ng asawa ko para at least malapit ako kapag natapos na siya. Kasi medyo malayo yung lugar ko dun sa mismong office namin. Dun malapit sa may pangpang ng dagat. So pagdating ko dun, nagtanong agad ako kay coordinator namin kung sir, ako hindi ba ako magsasign? Sabi ko lang. So ngayon, sinagot naman niya ako ng diretso, sabi niya, mamaya mag-usap tayo. So yun, habang naghihintay kami, nagkukwentuhan kami yung ibang mga hindi pa nagsasign. So tinapos niya yung
ika-second at saka yung ika-third batch. Pero hindi pa kami umalis nun kahit tapos na yung asawa kasi nga sabi kakausapin ako. So nung moment na yun, nung natapos na yung second batch, bago pumasok yung third batch, tinanong ko na siya, "Sir, ano po yun?" sabi ko. Kaya ang sabi niya sa akin, pumasok ko na sa loob. So pumasok ako sa loob, hindi ko ina-expect na isasama ako dun sa last batch na magsasaya ng renewal or ng work permit process na bago. Siyempre hindi ko ina-expect. So sabi ko, dito na ako banda sa likod kasi nga alam ko na hindi pa naman ako magre-renew dahil hinihintay ko pa yung reconsideration result ng IRCC sa akin. So ngayon sabi niya sa akin, "Hindi, dyan ka na." So eventually maya nag-print out na siya ng mga paper na dapat na refill out ng mga magre-renew. And isa ako dun sa binigyan ng papers na yun. So sa akin, hindi ko iniisip na isasama niya na akong ipaprocess kasi sa kanya mismo nanggaling na hihintayin yung resulta. So hanggang sa nag-discuss siya, sinasabi niya na there's 3 things kaya kayo nandito. Yung commitment, yung mga kailangan fill outan, i-discuss ko. And at the same time, yung authorization, kailangan pirmahan ng staff ng company. So, sabi ko ngayon, sa isip-isip ko, baka sakaling may process na din ako. So, kinatapusan, isa na ako sa nag-fill out nung mga for renewal ng work permit. Pero hindi pa rin nagsisink in sa akin kung talagang masasama ba ako kasi nga, ang iniisip ko pa rin kung ano yung sinabi niya. Ganun pa man, nakakaluwag lang ng dibdib, di ba? Naluwag lang sa dibdib kasi kahit paano, pwede kasing i-process na rin ako kung meron na talagang LMIA. Pwede kasing i-apply na ako ng for restoration. Tapos i-apply na ako ng implied status. Pwedeng mangyari yun. Pero hindi ko pa rin iniisip na ganun. Kahit na ang sinasabi ng puso ko, "Lord, thank you." Kahit pa paano binibigyan mo ng konting sagot yung mga dasal ko. Binibigyan niya ako ng konting hint na anak, ito na yung sinasabi ko, sinusubukan lang kita kung hanggang saan yung faith mo. So syempre sa akin, kung ano lang yung ibigay ng langit sa akin, kung ano lang yung ibigay ni Lord. Kasi naset ko na rin yung mind ko, kung uuwi ako, ayusin ko muna yung bahay, yung kailangan pagawa, yung kailangan idagdag, if ever na magbakasyon, mga bata, maayos na yung bahay, yung higaan nila. Alam mo yun, yun yung iniisip ko ngayon eh. Kaya naman sabi ko, come what may, ano man maging resulta, handa na ako. Hindi na para ipagdasal or hingiin ko sa kanya na ganito, na ganyan, hindi na. Kung ano yung will mo, Lord, yun na lang. So, sa ngayon, nabunutan ako ng isang tinik sa dibdib. Kasi nga, nagkaroon ako ng panibagong pag-asa. Yeah. Ang sarap lang sa pakiramdam na sana magtuloy-tuloy na sorpresahin tayo na bago magpasko, naka-implied status na ako. Ang sarap, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kaya habang nag-fill out ako, lumilipad talaga yung isip ko eh. Kasi ang dami nagbibigay sa akin ng link, ng email address na sabi ganito, mag-apply ka nito, try mo ipasa rito. Maraming nagbibigay sa akin ng info na gano'n. Kaya naman habang nagmamaneho kami pa uwi ng asawa ko, nag-usap kami na huwag muna tayong umasa sa gano'n. Kapagdasal natin kung ano talaga yung will ni Lord, or para hindi tayo masyadong masaktan kung halimbawa hindi naman talaga mahantong sa ganon na makapag-implied, at least hindi tayo masasaktan ng gusto. Ay ko, in-expect ko na yan. Kung ano lang talaga yung dumating, doon tayo. So tuloy,
hanggang sa nakauwi kami rito. Tapos yun, sa baba, napagtsika na rin yung mga tropa. Hindi na maiwasan na mai-share. Siyempre, masaya din yung mga tropa dahil nga kahit pa paano, hindi ko maiiwan yung mag-iina ko dito kung talagang yun yung will ni Lord. Kaya naman ngayon kahit pa paano, masaya ang inyong lingkod at nakapagpugupit sa mga ganong senaryo. O, di ba? So, isa na namang kabanata at isa na namang episode ang aabangan nyo kung ano talaga yung kahihinatnan or yung dulo ng mga pinagdadaanan na to. Kung talagang bibigyan ka ba ng plot twist or kung talaga bang itutuloy kang umuwi, hindi natin alam. Kaya huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe at patuloy na manood kung ano ang tunay na buhay ng isang temporary foreign worker ngayon dito sa Canada. And maraming salamat ulit sa inyong lahat dahil 5,000 na. Thank you sa lahat ng mga subscriber at sa patuloy na sumusubaybay. God bless you all.